Maliban mga kapatid sa Typhoon missile na iniwan ng US sa Pilipinas, isa na namang high-tech at talaga namang advanced na missile system ng Amerika ang dinala sa bansa. Ayon sa mga report, ang missile na ito ay magiging bahagi ng gagawing Balikatan Exercise 2025 sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ngunit ayon mismo sa isang opisyal ng militar ng US, posibleng mananatili sa bansa ang nasabing missile kahit tapos na ang kanilang gagawing military exercise. Pag-uusapan natin mga kapatid ang bagong missile system na ito ng US at malalaman din natin mamaya kung paano ito gumagana, ano ang mga kakayahan nito at kung paano ito makakatulong sa pagdepensa, partikular na sa aggression ng China. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa South China Sea, nakatakdang ilunsad ng Estados Unidos at Pilipinas ang panibago at pinalawak na edisyon ng kanilang taunang Joint Military Exercise, ang Balikatan. Isasagawa ito mula April 21 hanggang May 9, 2025 at ngayong taon ay lalahukan ito ng humigit kumulang 14,000 na mga tropa, kabilang ang 9,000 mula sa Estados Unidos at 5,000 naman ang mula sa Armed Forces of the Philippines, kung saan ang hakbang na ito ay malinaw na pahiwatig ng layunin ng dalawang bansa na palakasin ang kanilang kakayahang mag-operate ng magkatuwang at magiging handa sa harap ng lumalalang banta sa rehiyon. Ayon sa ulat ng Bloomberg noong April 15, gaganapin ang mga pagsasanay sa mga pangunahing estratehikong lokasyon sa teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang Hilagang Luzon at Palawan, mga lugar na malapit sa Taiwan at sa pinag-aagawang mga karagatang bahagi ng West Philippine Sea. Ang alyansang militar sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na nakabatay sa 1951 Mutual Defense Treaty ay muling nabigyan ng momentum sa mga nakalipas na taon. Mula nang muling ipatupad ang mga pinagsamang pagpapatrolya at pinalawak na kasunduang may kinalaman sa mga base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, pinalalim ng dalawang bansa ang kanilang pagtutulungan sa aspeto ng depensa. Ang Balikatan 2025 ay konkretong pagpapakita ng direksyon nito. Layunin nitong palakasin ang kahandaan sa labanan sa pamamagitan ng mga senaryo hango sa aktwal na operasyon tulad ng amphibious operation, pagtatanggol ng isla at coastal strike missions. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinadala naman ng Amerika at kasalukuyan ng nasa Pilipinas ang kanilang Nemesis missile system upang aktwal na isama sa pagsasanay. Isa itong mobile land-based na anti-ship missile launcher na pinagsasama ang Naval Strike Missile o NSM sa Rugi Fires Unmanned Ground Vehicle na nakakabit sa isang GLTV chassis. Ito ay isang makabuluhang pag-upgrade sa kakayahan ng bansa sa coastal defense at nagbibigay ng panibagong antas ng deterrence sa estruktura ng seguridad ng Indo-Pacific. Ang pagde-deploy ng ground-based anti-ship missile system na ito ay kasunod ng anunsyo ni US Defense Secretary Pete Hegseth noong nakaraang buwan na magiging tampok ang Nemesis sa taunang ehersisyo ngayong taon. Ayon sa Defense Secretary ng US, nagkasundo sila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga susunod na hakbang upang muling itatag ang deterrence sa Indo-Pacific region. Nang tanungin naman kung mananatili ba sa Pilipinas ang Nemesis system matapos ang Balikatan, sinabi ni Colonel Doug Kragman ng US 1st Marine Expeditionary Force na ito ay nakadepende sa mga susunod pang exercise. Kung magkakaroon ng isa pang pagsasanay sa Pilipinas sa lalong madaling panahon matapos ang Balikatan at ang kagamitang ito ay angkop at hiniling ng AFP, tiyak na bukas kami sa posibilidad ng pakikilahok muli. Kasama rin mga kapatid sa pagsasanay ang Typhoon missile system na opisyal na kilala bilang Mid-Range Capability o MRC na nagbibigay ng kakayahang maglunsad ng mga missile mula sa lupa, partikular ang SM-6 at Tomahawk missile. Ang SM-6 ay may kakayahang magsilbi bilang air defense at anti-ship missile, habang ang Tomahawk na karaniwang ginagamit bilang long-range land attack missile ay ginagamit na rin ngayon para targetin ang mga maritime asset. Sa range ng system na umaabot ng hanggang sa 1,500 kilometers, binibigyang daan ng Typhoon ang malalim na strike capability sa mga pinagtatalunang teritoryo na tuwirang tumutugon sa lumalawak na A2AD o Anti-Access Area Denial Networks ng China sa rehiyon. Ang sabayang pag-deploy ng Nemesis at MRC ay unang beses na nagpakilala ng isang multi-layered at mobile missile threat na nagmumula mismo sa teritoryo ng Pilipinas, bagay na lalong nagpapahirap sa mga kalaban sa kanilang pagtukoy ng target at pagpaplano ng operasyon. Sa naturang pagsasanay, magdi-deploy ang Pilipinas ng mga pangunahing kagamitang bahagi ng programa ng modernisasyon nito, kabilang ang mga FA-50 jet, 155mm artillery, mga frigate at landing docks. Sa panig naman ng Amerika, magdadala sila ng mga F-16 fighter jets, Marine Corps F-18 fighters at MV-22 Osprey na nagsimula ng magsagawa ng flight operations sa rehiyon.
Kasama ng Nemesis, magdadala rin ang US ng iba pang kagamitan tulad ng Marine Air Defense Integrated System para sa live-fire missile defense exercises, pati na rin ang HIMARS rockets, Stinger missile at Avenger Air Defense System. Isang pangunahing tampok ng Balikatan 2025 ay ang pagpapakilala ng Fall Battle Test, isang integrated training environment na nag-uugnay ng mga tactical drills sa higher level command post exercise at isang matibay na virtual simulation layer. Ang holistic na approach na ito ay nagpapahintulot ng magkakasabay na operasyon sa lupa, dagat, himpapawid, kalawakan at cyber domain. Ayon kay US Colonel Doug Gragman, ang pagsasanay na ito ay hindi lamang isang ehersisyo, kundi isang live rehearsal na idinisenyo upang subukin ang pagpapatupad ng mga komplikadong pinagsamang operational plans sa ilalim ng mga simulated wartime conditions. Kasama sa mga senaryo ang mga live fire events tulad ng pagsira sa target na barko, counter-landing operations, integrated air and missile defense at ang muling pagkuha ng mga estratehikong teritoryo. Layunin ng mga pagsasanay na ito na tiyakin ang pagpapatupad ng mga pinagsamang misyon, pagsasabay ng logistic at real-time command coordination. Ang Balikatan 2025 ay hindi limitado sa bilateral na pagsasanay lamang. Muling magpapadala ang Australia ng mga combat troops at mas malawak na grupo ng 16 na bansa, kabilang ang France, Japan, India, United Kingdom, Germany, Czech Republic, South Korea, Singapore at Vietnam. Ang mga bansang ito ay lalahok bilang mga opisyal na tagamasid, kung saan mag-aambag din ang Japan ng mga unit mula sa kanilang ground at maritime self-defense forces. Ang lumalawak na multilateralism na ito ay sumasalamin sa hangarin ng Pilipinas na may posisyon ang sarili bilang credible actor sa seguridad ng rehiyon, gayon din sa layunin ng Estados Unidos na bumuo ng mas malawak na koalisyon sa ilalim ng kanilang Indo-Pacific Strategy. Para sa Pilipinas, ang ehersisyong ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas at mapabuti ang force integration kasama ang Estados Unidos at sa mga bansang kaalyado. Isinasagawa ito sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng tensyon sa pagitan ng mga puwersang pandagat ng China noong 2014, partikular na sa paligid ng Second Thomas Shoal at mga isla ng Spratly, kung saan ilang ulit nang hinaras ang Philippine Coast Guard at mga resupply mission. Sa pamamagitan ng Balikatan, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga unit ng Pilipinas, lalo na yung nakatalaga sa Northern at Western Theater Command, na magsanay ng mabilisang deployment, maritime denial operation at air-ground coordination sa mga senaryong komplikado at malapit sa mga tunay na banta. Para naman sa Amerika, ang ehersisyo ay nagpapakita ng matatag na paninindigan nito sa seguridad ng Indo-Pacific at sa pagtatanggol sa mga kaalyado alinsunod sa mga formal na kasunduang pangdepensa. Isa rin itong malinaw na pahiwatig ng isang forward deployed posture na naglalayong pigilan ng anumang tangkang baguhin ang umiiral na kaayusan sa rehiyon sa pamamagitan ng puwersa. Ang pag-deploy ng mga advanced system tulad ng Nemesis at Typhoon ay nagpapakita ng pagbabago sa estratehiya ng Estados Unidos patungo sa paggamit ng mga mobile, survivable at precision-guided capabilities sa teritoryo ng mga kaalyado, isang bahagi ng konseptong stand-in force na itinataguyod ng US Marine Corps at ng Army's Multi-Domain Task Force. Sa panahong patuloy na iginigiit ng Beijing ang malawak nitong pag-angkin sa mga karagatang teritoryo, isinasagawa ang mga mapanupil na gray zone operations at pinapalawak ang dual-use infrastructure sa mga pinagtatalunang isla at bahura. Ang Balikatan 2025 ay may impact sa geopolitika. Nagsisilbi itong mensahe at deterrence at platform para sa kahandaan sa operasyon na nagpapakita ng kakayahan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito na magsagawa ng magkakaugnay na multi-domain na operasyon para ipagtanggol ang mga pinagsasaluhang interes sa seguridad. Ipinapakita ng Balikatan 2025 ang patuloy na pag-unlad ng ugnayang militar sa pagitan ng US at Pilipinas sa pamamagitan ng mas pinahusay na firepower, mas malawak na partisipasyon at mga realistic training senaryo na nakaayon sa mga lumilitaw na hamon sa rehiyon. Sa harap ng tumitinding tunggalian sa Indo-Pacific, ang ehersisyong ito ngayong taon ay hindi lamang sumasalamin sa kahandaang militar, kundi pati na rin sa matibay na paninindigan para sa pagpapanatili ng pandaigdigang batas at katatagan sa isang pabago-bagong sitwasyon sa karagatan. Ngayon mga kapatid, upang ating lubos na maunawaan kung anong klaseng missile ang Nemesis, ang bagong missile system na idineploy ng Amerika sa bansa, aalamin natin kung ano ang capabilities nito at kung paano ito gumagana. Ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction Systems o Nemesis ay isang next generation o makabagong ground-based missile system na binuo ng United States Marine Corps. Idinisenyo ito upang palakasin ang kakayahan ng Marine Corps na tugisin at wasakin ang mga barkong kalaban mula sa lupa, lalo na sa mga lugar na may tensyon sa karagatan. Pangunahing bahagi ng Nemesis ang Naval Strike Missile o NSM, isang high-precision missile na produkto ng pagtutulungan ng Kongsberg Defense and Aerospace ng Norway at Raytheon ng Estados Unidos. Ito ay subsonic, nangangahulugang mas mabagal sa speed of sound at idinisenyo upang lumipad ng mababa sa ibabaw ng dagat upang makaiwas sa radar detection.
Gumagamit ito ng GPS at inertial navigation para sa mid-course guidance, habang gumagamit naman ito ng infrared seeker at autonomous target recognition para sa huling bahagi ng pag-target. Ang missile ay may dalang 120 kg high explosive warhead na kayang magdulot ng malawak na pinsala sa mga modernong barkong pandigma. Ang launch platform para sa sistemang ito ay kilala bilang Rogue Fires na nangangahulugang Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires. Nakabase ito sa Joint Light Attack Tactical Vehicle o JLTV at maaring paandarin ng remote o automatic. Kayang magdala ng 2 naval strike missile ang sasakyang ito at idinisenyo ito upang madaling maipadala sa pamamagitan ng himpapawid o dagat, bagay na nagbibigay rito ng kakayahang mabilis na ilipat at i-deploy sa iba't ibang lokasyon. Mahalaga ang papel ng Nemesis sa nagbabagong operational doctrine ng US Marine Corps, partikular na sa konsepto ng Expeditionary Advanced Base Operation o ABO. Sa ilalim ng ABO, magpapadala ng maliliit at mobile na unit ng Marine sa mga malalayong isla o baybaying lugar kung saan maaari silang magsagawa ng long-range strike laban sa puwersang pandagat ng kalaban. Kapag natapos ang misyon, mabilis na ilipat ang unit upang umiwas sa posibleng kontra-atake. Sumusuporta rin ang sistemang ito sa mas malawak na estratehiya ng sea denial at area denial, lalo na sa mga rehiyon tulad ng Indo-Pacific. Pinapalakas ng Nemesis ang kakayahan ng Marine Corps na mag-operate sa mga lugar na matataas ang tensyon gaya ng First Island Chain, South China Sea at mga lugar malapit sa Taiwan Strait, mga kritikal na rehiyon sa kasalukuyang pandaigdigang seguridad. Dahil sa distributed at mobile na katangian ng Nemesis, tumutugma ito sa konsepto ng stand-in forces, ang mga unit na nakaposisyon sa loob ng saklaw ng banta mula sa isang kalabang may katulad na lakas militar upang magsagawa ng mabilis at tumpak na operasyon. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng kakayahang magsagawa ng eksaktong pag-atake sa mga target sa dagat habang pinapababa ang panganib ng pagkaka-expose sa mga enemy countermeasures. Strategically mga kapatid, ang Nemesis ay nagdudulot ng mahalagang pagbabago sa paraan ng pagpapakita ng lakas at pagpapanatili ng deterrence ng Estados Unidos sa mga pinagtatalunang rehiyon sa dagat. Pinapayagan ito ang kontrol sa mga pangunahing choke point nang hindi umaasa lamang sa malalaking asset pandagat tulad ng mga aircraft carrier o destroyer. Sa usapin ng international na kooperasyon, ang missile ay ginagamit na ng ilang mga kaalyadong bansa ng Estados Unidos, kabilang ang Norway, Poland at Japan. Pinapalakas nito ang interoperability at nagbubukas ng pinto para sa mga posibleng magkasanib na operasyon sa hinaharap. Ang Nemesis ay sumailalim na sa matagumpay na live fire testing noong RIMPAC 2022 kung saan tinamaan ito ang isang decommission na target na barko. Nagsimula naman ang limitadong deployment ng system noong 2023 at inaasahang magiging full operational capability ito sa pagitan ng 2025 at 2026. Ang Nemesis ay isang bahagi ng mas malawak na Force Design 2030 initiative ng US Marine Corps na nakatuon sa paglikha ng mas magaan, mas mabilis at mas matatag na puwersang kayang mag-operate sa mga modernong banta. Sa kabuuan, ang Nemesis ay isang makabuluhang advancement sa coastal defense at maritime strike capabilities ng US. Pinagsasama nito ang precision, mobility at survivability at magiging mahalagang bahagi ng mga operasyon sa hinaharap kung saan ang pagkontrol ng axis sa mga pangunahing rehiyon sa dagat ay napakahalaga. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment po na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!